ewan ko po sa inyo ha, ang ginagamit po nating sistema rito ay quality control. Sino nakarinig ng quality control? Yan po ang sistema natin. Ano yung quality control? Gagawa po halimbawa ng sapatos, tatakbo yan, pagdating sa'yo, sa final na test, titingnan, uy, may sira. Class A yan. Uy, maganda to. Export quality yan. So, ibig sabihin, pwede maging 50-50. Pero ang hindi may aalis, meron siyang Class A or meron siyang reject. Yun po quality control. Ano pong ginagamit ng Japan, sir? Pakipindot. TQM, Total Quality Management. Sino nakarinig na rito? Wala pa. Total Quality Management, sa simula't simula. Bago pa lang buuin ng ingredients, yung mga materyales, pinagmitingin na yan, pinagplanuhan na yan. Aasenggulin yan, pinagplanuhan yan, pinagmitingan yan. Habang ginagawa yan, pinagplanuhan yan, pinagmitingan yan. Sa kalagitnaan ng paggawa, pinagmitingan yan, pinagplanuhan yan. At pagdating sa dulo, makikita ninyo, walang reject. Ganyan po ba tayo magtrabaho? O tayo yung taong bahala na? Magtatayo ako ngayon dito, wala pa akong plano, wala pa akong strategy, magtatayo lang ako. Bahala na. Di ba, sir? Okay. Sige, sir, pakipindot po. Pagbababuyan. Okay. Tingnan mo natin, bakit po nandito ako at patuloy ako nagsasalita, pero sino ba nagbababoy dito? Taas po kamay. Si sir lang. Sino pa ho? Si sir lang. Pero mamaya, hindi kayo aalis dito nang hindi kayo takot. Maniwala kayo, tatakutin ko kayo. Kaya kung gusto nyo umalis, umalis na kayo. Matatakot kayo rito. Horror ito, horror. Sir, pakipindot. Ito po yung aming produkto. Pakipindot pa rin po. Ito po, adbentahe ng pagbababuyan sa Pilipinas. Bakit po magandang magbabuyan sa Pilipinas? Yun po yung advantage. Tutulungan ko na si Sir, pasaway yung hangin. Tropical na bansa po tayo. Diba? Tayo ay mainit pero hindi sobrang mainit. Malamig pero hindi sobrang malamig. Subukan ninyong mag-alaga ng baboy sa Darwin. Alam niyo yung Darwin? State yon sa Australia. May nag-offer po sa akin doon sa Darwin na magtrabaho daw po ako doon at malaki ang sweldo. Hindi ko kinagat kasi mamamatay ako. Ang sakit po ng tao doon is skin cancer. Alas 11 po hanggang alas 3 bawal lumabas kasi masusunog ka. Ang init po nila doon, normal 45. Normal ho yun. Dito sa atin, patay na tayo nun. Di ba? Yun po ang normal. Tapos, sabi sa akin, meron naman din dito sa West Coast. Sige kako, magkano ba sweldo dyan? 250,000 Naku! Sa ordinaryong isipan, gustong-gusto natin, di ba? Pero yung kapitbahay ko, 3 to 4 hours ang layo, drive, expressway. So kung nandito po ako sa Lipa, ang pinakamalapit ko pong kapitbahay nasa Bulacan. Ganun po. Gusto niyo yun? Mas marami akong kanggaro. Ano yun? Kausapin ko sarili ko. Ang hirap po nun. Diba? Tapos, meron po akong tauhan, sabi niya 7 kayo. Ang protocol, once a week magkikita kayo. Bakit? Para malaman mo kung may namatay. Pero kung namatay ka ng Lunes at magkikita kayo ng Linggo, utang na loob, 6 na araw ka na nabubulok, doon pa lang malalaman. Di ba? At least nalaman. Kaya lang, wala ka nang nagawa. Di ba? Gusto ko sana. Mukhang muntik na ako masilaw sa pera, kaya lang sabi ko, baka 3 buwan pa lang ako doon, sira ulo na ako. Di bali na. Okay? Sir? Sandali, sir. 80% ng mga Pilipino ay kumakain ng baboy. Ito tanong ko sa inyo. Nakikita niyo ho ba itong Nissan na to? Yan Nissan. Hindi po yan yung nasa likod. Yung sasakyan ko po, yung Hilux. Nandito po ang susi. Lahat po ng makakasagot ng tama, kanya na yun. Hindi ako nagbibiro. Ito. Sige, ito. Tanong ko. Sa Pilipinas, saan marami nag-aalaga ng baboy? Sige nga. Hula. Masayang yung Hilux. Babuyan Island. Batangas. Batangas. Sino ba? Bataan. Bataan, sir? Bulacan. Saan pa? Pampanga. Saan pa? Babuyan Island. Talaga titiral naman.
Sige, sirit na. Isa pang tanong, baka may chance kayo. Batangas, Babuyan sila, Bulacan, Babuyan Island, Pampanga. Pampanga. Okay, ito pang tanong. Sino ang isa sa pinakamalaking supplier ng baboy? Bansa, no? Sinong bansa ang pinakamalaking supplier ng baboy sa Pilipinas? Tapos, yung may alam mo, hula ulit. Ha? China. China, si Sir. Korea. Sir, inform lang ha, walang parating na China na baboy dito. Sino pa? Germany. Tangki naman po yung kukunin natin. US. Okay, si Sir. Ang pinakamarami po nag-aalaga ng baboy sa Pilipinas, isa sa Zamboanga at sa Davao. Isa sa pinakamalaking bansa na mag-supply ng baboy rito, Indonesia. Anong dapat? Pansinin niyo po, yung mga sinabi kong lugar ay puro Muslim. Oo. Kasi po, nagninegosyo lang sila. Hindi na. O yung bang binibenta mo, kinakain mo man. Pagka nagtinda ka at ikaw kumain nun, paktay ka rin doon. Di ba? Isipin niyo po, bakit sila, anong ginawa ng Indonesia during that time? Hindi po ako pabor sa ginawa ng Indonesia, pero pinaghandaan nila yung after yung ASEAN integration. Yung mga bundok po, kinalbo nila, ginawa nilang bukid para taniman ng mais. Para ipakain sa baboy. Kaya nga nung nakaraang taon, umabot pa rito yung usok nila, yung forest fire nila, sinasadya nila yun eh. Di ba? Oo. Diba? Asya kayo ngayon. Bakit kaya gano'n? Para ho kanino? Sino ipapakain? Kanino ipapakain yun? Sa atin. Sa mga Kristiyano. Okay? Bakit po? 80% po kasi kumakain ng baboy. Okay po, next. Dami nagkamali ng hinayang sa Hilux. So, white meat. Sabi nila ng mga doktor, narinig ko lagi si Idol Mike Enriquez. Ay, di ba? Excuse me po. Di ba? Kapag kayo bibili kayo ng baboy, pupunta pa ba kayo sa palengke? O, dito kayo sa Monterrey. Banat kayo, Enriquez. Bakit po? Healthy daw ikaw, white meat. Mamaya, tanongin ulit natin si Kamay kung healthy. Kasi maririnig nyo sa kanya, ito yung umaga yan eh. Diba? Pinapromote niya ang mainit ngayon. Pupromote niya, ay, ito, merong cooling system. Pigrula. Monterrey, promotion niya. Mamaya tanongin natin siya kung sa kanya mismo sinabi niya kung healthy yun o hindi. No? Pero sabi niya healthy daw ang white meat. Okay, next. Madaling alagaan. Diba? Hindi ka tulad ng manok, puyat ka. Next po. Madaling iluto. Kumuha ka lang ng kapiraso dyan, nilagay mo sa kawali na mainit, walang mantika, konting asin, pwede na. Diba? Konting pampaasim ako. Talagang masarap pa kung nun. Ang tawag doon yung magbabad. Yung maasim-asim na maalat-alat. Iniipit ko lang sa kilikili kong gano'n. Sa may luto. Sarap. Next po. Mga negatibo naman. Ito naman po yung natin, mga negatibong aspeto ng pagbababuyan. Sir, sige po. Mabaho, madumi at polusyon. Tama ho ba yan? Opo. Minahamoy nga ako Yan ho ba na namimigda yan? Hindi? Pakinggan po natin. Wala pong sounds? Oo. Sandali lang po. Mayroon po tayong technical problem.